Mayor, kaugnay po dito sa selebrasyon ng isang Balilo Festival. Ano bang pinaka-showcase natin para dito? Siyempre ngayon pong 12 Sambalilo Festival ay ito po ay ipinagmamalaki po namin kung ano po yung istorya ng bayan po ng Cavite. Ano ba ang kasaysayan? Ano ba yung kultura? Ano ba yung pinagmulan ng lahing Cavite? At syempre, kolaborasyon po ito para maipakita namin yung turismo, yung ganda ng aming bayan dahil po ang Cavite po ay natatanging bayan sa buong lalawigan ng Laguna. So, ito pong bagong venue po ninyo, ito po ay lagi na itong pagdadausan ng mga events. Opo, ito po ang unang pagkakataon na dito po natin na ginanap ang ating pong Sambalilo Festival dahil sa tingin ko po ay panahon na para makita ng ibang kalalawigan at ibang kalapit kalalawigan natin ang pinakang malaking Sambalilo dahil nga po dati ho ang selebrasyon ay sa loob ng bayan po ng Cavite pero ngayon inilabas po natin dito sa lugar na ito para nang sa gayon mas marami ang makaselebrate, mas marami ang makakita at mas marami ang makasaya sa ating pong Sambalilo Festival. Napansin mo ngayon, mas dumami ngayon yung mga nakiisa at mga, siyempre yung pagkakitaan ng mga kababayan. Opo, magandang pagkakataon po ito dahil nga po mas napopromote po namin ang local products namin, ang turismo at ang magandang balita dito, full support po ang provincial government para po sa ating pong Sambalilo Festival at higit po sa lahat napopromote po natin. Kaya po nakakatuwa dahil po kung dati isang maliit na selebrasyon pero ngayon isang selebrasyon at pagdiriwang na ipagmamalaki ho sa buong lalawigan po ng Laguna. Kasi dahil pag napansin namin yung development nyo papalabas eh. So yung umpisang paggagawa ninyo dito ng event, ito ba yung tanda na udyat ng inyong panibagong impact para sa development? Opo, ito po ay simula ng panibagong level ng progreso ng bayan po ng Cavite dahil po after the festival, uusbong naman po ang commercial area na ito para po naman sa ganun mabigyan ho natin ng oportunidad ang ating mga negosyante, ang ating mga kababayan na magkaroon ng kabuhayan, oportunidad at trabaho sa lugar na ito at higit sa lahat magkaroon ng mas magandang mukha po ang aming pong minamahal na bayan. Pero kumustahin din namin yung investment? Mga gano'ng karami pumasok na investment during your term? Naku, malaki na ho ang nararating na investments ho natin dahil ho, patuloy na ho ang pag-uusap natin kasama po ang malalaking kumpanya, maliliit na kumpanya para makapagtayo ho dito ng mga negosyo. At kami ho ay natutuwa dahil nga po kahit ho ang mga negosyo na pumapasok ho dito ay nasusolusyonan yung mga pangangailangan namin dito sa aming bayan. Ngayon, last na lang ngayon, yung siyempre anong estado na po ba ngayon ng Cavite Laguna ang kasabay ng palawagan? Nako, isa pong pagmamalaki na nung nakaraang taon po ay tayo po ay third class municipality. Ngayon pong taong ito, 2026 ngayon po ay second class municipality na po ang bayan po ng Cavite. Isang magandang senyales na patuloy po yung progreso, patuloy po na umuunlad ang ating bayan at ito ho ay sa pagmamalaki na pagkakaisa ko ng minamahal po nating bayan. Kaya ho sa aming mga kababayan sa bayan po ng Cavite, kami po ay lubos pong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pakikiisa at pagsuporta sa lahat ng mga programa, mga proyekto na pangkaunlaran sa bayan po ng Cavite. And of course, syempre, hindi naman ho kaya ng lokal na pamahalaan, kundi kailangan din ho natin ng mga partners, mga katuwang at mga kasama from the civil society organizations or non-government organizations and government agencies na tumutulong sa bayan po ng Cavite. Ang sabi ko nga ho, basta nagkakaisa, kaya natin to para po makamit po natin ang garantisadong progreso ng bayan ng Cavite. Maraming salamat. Thank you. Thank you po.